Akala ng iba tapos na ang panahon ni Hulk Hogan nang siya ay pumanaw noong Hulyo, ngunit may bagong kontrobersyal na kabanata ngayon. Ayon sa ulat, kumikilos na ang kanyang pamilya para maghain ng kaso laban sa medical malpractice. Tatalakayin natin ang investigasyon, mga hindi pa nasasagot na tanong sa kanyang pagkamatay, at ang posibleng epekto nito sa batas ayon sa pananaw ng civil at personal injury attorney. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Ngayon, nang pumanaw si Hulk Hogan alamat sa wrestling, nitong Hulyo sa edad 71 tila isa lamang itong malungkot na pagtatapos. Malungkot na wakas para sa isang libangan na ikon. Alam na namin ang lahat ng sagot at iyon na iyon. Pero hindi ganun ang nangyari. Tulad ng alam mo, mula sa mga tinatalakay natin dito sa sidebar, maraming kakaibang detalye na pumapalibot sa kanyang pagkamatay. At ngayon, ang kanyang pamilya ay gumagawa ng ingay sa mundo ng batas. Kakafile lang nila ng petisyon na humihiling ng karagdagang oras para imbestigahan ang posibleng kaso ng medical malpractice na may kaugnayan sa kanyang pagkamatay. Malaki ang posibleng epekto nito dahil ganito ang sitwasyon. Walang naisampang kaso at walang opisyal na inaakusahan. Pero nagpapahiwatig na ito ng isang bagay. Si Sky Daily, byuda ni Hogan at anak niyang si Nicholas Balea ay seryosong nagdududa kung may medikal na pagkakamaling naging sanhi ng pagkamatay ni Hulk Hogan. Bago tayo tumuloy sa balita, kailangan ko munang makahabol dahil marami pang pag-uusapan. Si Hulk Hogan, Terry Balea, ay namatay noong Hulyo 24, 2025 sa kanyang bahay sa Clearwater, Florida. Ngayon, una, sinabi ng opisina ng medical examiner ng Pinellas County na natural ang kanyang pagkamatay, sanhi ng atake sa puso dahil sa atrial fibrillation. Ito ay isang hindi regular na tibok ng puso at chronic lymphocytic leukemia. Iniulat na bumagsak siya sa bahay habang nagpapagaling mula sa operasyon, isang araw matapos ma-discharge sa ospital. Ayon sa Tampa Bay Times, kahit natural ang sanhi ng pagkamatay, agad lumitaw ang mga tanong. Sinabi rin ng Clearwater Police Department ito sa Law on Crime noon. Patuloy iniimbestigahan ng Clearwater Police Department ang pagkamatay ni Terry Balea, Hulk Hogan, noong Hulyo 24. Dahil sa kakaibang katangian ng kaso, kinapanayam namin ang maraming saksi at humingi ng medical na record mula sa iba't ibang tagapagbigay at patuloy pa rin ito ng aming mga detective. Kailangan ng panahon bago matapos ang investigasyon. Hindi maaaring ilabas ang anumang record o body camera footage kaugnay ng kaso. Walang nailalabas na record o body cam footage at aktibo pa ang investigasyon ayon sa pulisya. Ito lang masasabi ko sa iyo. Nagsalita na rin ang mga kaibigan at pamilya ni Hogan tungkol dito. Si WWE Hall of Famer Jimmy Hart na matagal nang kilala si Hulk Hogan, inilarawan niya sa People Magazine ang biglaan ng pagkamatay nito at sinabi, "Tinawagan ko si Hogan nung Miyerkules ng gabi at pagkatapos, nung Huwebes ng umaga nangyari ang lahat. Kaya magdamag lang, nangyari na ang lahat pero napaka-positibo pa rin. Nung araw bago yon, bigla na lang nangyari. Akala namin ayos na siya, alam mo yon. Kwento ni Hart, enjoy si Hogan sa buhay, nanonood ng wrestling, nagkakaraoke kasama si Nick at masaya matapos ang wrestling. Kahit pa sa matinding pagod at pinsala sa katawan niya dahil sa mga tao ng wrestling. Pero sa kabilang banda, ang byuda ni Hogan na si Sky Daily ay nagtanong kung may kinalaman ba ang komplikasyon mula sa isang operasyon sa leeg, isang neck surgery na ginawa kay Hogan noong Mayo, kung ito ba ay naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Partikular, sinasabi niya na sa operasyon, ang phrenic nerve ni Hogan na siyang kumokontrol sa diaphragm at paghinga ay naapektuhan. Ayon kay Sky, ang problemang ito ang naging sanhi ng matagalang hirap sa paghinga ni Hogan na posibleng nag-ambag sa kanyang pagkamatay. 2 buwan matapos yon, sinabi niya sa The Daily Mail, "Kapag matagal kang hirap huminga, posibleng lumala ang sakit mo. Hindi ito bigla ang sanhi ng kamatayan, kundi unti-unting nagpapahina at dumudurog sa iyo." Ayon sa TMZ, sa tawag sa siyam na isang-isang noong namatay si Hogan, sinabi ni Sky, "Hindi na humihinga ang asawa ko, bigla siyang tumigil sa paghinga." Kaya parang taliwas ito sa kwento ng atake sa puso, hindi ba? Ayon sa ulat, wala raw naramdamang pananakit ng dibdib o bigla ang atake sa puso si Hogan, kundi basta na lang siyang tumigil sa paghinga. Ayon sa kwentong ito at dagdag pa rito, dagdag pa sa misteryo, tila may occupational therapist na naroon sa bahay ni Hogan nung araw na yon. At ayon sa ulat, sinabi raw ng therapist sa pulis na pinutol ng isang siruhano ang phrenic nerve niya nung huling operasyon. Ayon ito sa ulat ng TMZ. Sabi ng mga source, detalyado ito sa police report at nakarecord sa bodycam footage na hindi pa inilalabas sa publiko.
At kami dito sa Law and Crime ay humiling na makuha ang footage na ito, pero hindi pa namin ito natatanggap. Ngayon, ayon sa Cleveland Clinic, ang pagkasira ng ugat na ito ay maaaring seryosong makaapekto sa paghinga, kaya't nagdulot ng pag-aalala ang posibleng pagkakamali sa operasyon na ito. Hindi pa tiyak kung iyon ang nangyari, pero naging bukas si Sky sa kanyang intensyon. Ipinaliwanag niya na hindi pa na-cremate si Hogan dahil gusto ng pamilya na hintayin ang resulta ng medikal na investigasyon bago to pa rin ang mga hiling nito. Kung fan ka ng Sidebar, alam mo na marami kaming kasong tinatalakay at maraming clip na nilalabas araw-araw. At sasabihin ko sa'yo, baka iniisip mo, paano nyo nagagawa yon? Gumagamit kami ng Opus Clip, kaya kung online ka o nasa social media, baka magustuhan mo ito. All-in-one AI editor ito na nagpapadali at nagpapabilis sa pagputol, paggawa at upload ng video sa social media gamit ang AI. Automatikong nag-generate ng B-roll, nililinis ang audio, at nire-reframe ng Opus Clip ang video para sa anumang platform. Napakadaling simulan gamitin ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano. Pumunta lang sa Opus Pro/Sidebar, mag-sign up at i-upload yung video. At sa loob lang ng ilang minuto, magkakaroon ka na ng napakaraming perpektong na-edit na mga clip na handa ng gamitin. Kung gumagawa ka ng video para sa TikTok, Shorts, or Instagram Reels, ang Opus Clip ang one-stop shop mo para mas mapanood ang best content mo sa iba't ibang platform gamit lang isang pindot. Kung gusto mong makita ang ganda ng AI-edited na video ng Opus Clip, panoorin mo ang content namin sa Batas at Krimen. Ginamit ng aming mga producer ang Opus para mag-cut at magbahagi ng clips mula sa malalaking paglilitis namin. Ginagawa namin ito ng mabilis. Kaya sa Sidebar, alam naming marami kayong opinyon at ideya na gustong ibahagi. Ito ang pinakamakapangyarihang kasangkapan para matulungan kang mag-edit na parang professional at palakihin ang audience mo. Kaya subukan mo na. Bisitahin ang Opus Pro/Sidebar para magsimulang gumawa ng video. Bago tayo magsimula sa bagong kaso, ipakikilala ko muna si Perry Fallock, Civil at Personal Injury Attorney at partner ng Morelli Law Firm sa New York. Masaya akong makasama ka, Perry. Magandang makita kang muli. Sige, magsimula tayo dito. Paano nakakaapekto ang opisyal na sanhi ng kamatayan? Halimbawa, kung natural na atake sa puso sa mga posibleng sibil na kaso. Magandang umaga, salamat sa pag-imbita. Ang death certificate ay isa sa mga ebidensyang pwedeng gamitin sa civil case. Kaya hindi ito ang pinakahuling basehan, malinaw naman. Kung ako ang abogado ng nagrereklamo, gusto ko sana na ang sanhi ng pagkamatay sa death certificate ay tumutugma sa teorya ko sa kaso, pero kadalasan hindi ganoon. Magagamit ito ng mga akusado bilang patunay, sabay turo sa death certificate na nagsasabing natural, wala kaming ginawang mali, hindi totoo ang mga sinasabi nila. Ang mga medical records mismo ang magsasabi ng kwento kung ano ang nagdulot ng dahilan ng action. Ngayon, halos sa lahat ng pagkakataon o kadalasan, ang pagtigil ng puso ng isang tao ang huling nangyayari bago siya pumanaw. Ngayon, may iba't ibang dahilan kung bakit tumigil ang puso. Maaaring gawing opisyal na sanhi ng kamatayan ang cardiac arrest, pero hindi nito ibig sabihin na atake sa puso ang dahilan ng pagkamatay. Sa madaling salita, hindi nito inaalis ang posibilidad na may magtagumpay sa pagsasampa ng kaso para sa medical malpractice o kapabayaan. Hindi talaga, at madalas sa tuwing nagsasampa ako ng kaso ng medical malpractice o iba pang kaso, hindi laging sumusuporta ang death certificate sa claim o teorya ng kasong isasampa ko. Kung may kaso kang hinahawakan kung saan maikli lang ang pagitan ng paglabas ng isang tao mula sa ospital, mula sa isang medikal na pasilidad at pagkamatay, nagiging sanhi ba agad yon ng pagdududa? Oo, masasabi kong oo, lalo na sa kasong ito, kung saan parang isang araw o 24 na oras lang ang pagitan. Ang tanong ngayon ay ano ang nalaman ng pasilidad medikal at sa kasong ito ng ospital? Ano ang dapat nilang nalaman bago siya pauwiin noon, lalo na sa loob ng 24 na oras? Nasa ilalim siya ng kanilang pangangalaga at pagbabantay, kaya dapat alam nila na may posibilidad na kung pauwiin nila siya sa loob ng 24 na oras para mangyari ang ganitong bagay, malaking babala ito para sa akin at agad ko itong ituturo kung maghahain ako ng reklamo na tulad nito. Gaano kahalaga na kasama mo ang pulisya, ang Clearwater Police Department? Mukhang iniimbestigahan pa rin nila ito. Wala pa ring body cam footage na inilalabas na madalas nating nababanggit sa usapan tungkol dito. Meron kang ganyang nangyayari at pagkatapos ay may posibilidad pang kaso, ibig kong sabihin, paano ito naaapektuhan? Para sa akin, mas hindi iyon kasing halaga ng red flag na nabanggit natin. Sa tingin ko makakatulong ang body cam footage para sa konteksto. Maaaring may detalye roon na makakatulong sa civil or medical malpractice claim. Pero sa huli, kapag pinag-uusapan mo ang medical malpractice claim, ang mga medical record pa rin ang magiging pinakamahalaga. Opinion ng mga medical na eksperto ulat ng coroner at medical examiner. Kailangan mo ng medisina para suportahan ang kaso mo sa ganitong sitwasyon.
Ang iba ay nagbibigay lang ng konteksto sa mga pahayag na yon. Pero kung wala kang medisina, kung walang paglihis sa tamang pamantayan ng pag-aalaga, hindi ka makakasampa ng kaso. Kahit ano pa ang sinasabi ng body cam sa ganitong kaso, Pwede bang hilingin o pilitin ng pamilya ang paglabas ng record sa civil case? oo, sigurado sa panahon ng isang civil case, palagi kang pwedeng kumuha ng mga medical record. Ito ay ang pamilya o kapag may ganitong pagkamatay, ang kinatawan ng pamilya, ang estate, ang administrador, ang tagapagpatupad. Palagi silang pwedeng humingi ng medical record. Kapag nagsimula ang kaso, may paraan para pilitin ang discovery tulad ng subpoena. Kung hindi parte ang tao o parte siya ng kaso tulad ng akusado gaya ng ospital o doktor, kailangan nilang ibigay ang anumang impormasyon na maaaring madiskubre. Lahat ng posibleng may kaugnayan sa kaso ay kailangang ibigay. Kaya magkakaroon ka ng mga bagay na mapipilit mong makuha mula sa mga partido at mga bagay na maaari mong pilitin mula sa mga panlabas na partido sa pamamagitan ng subpoena ng korte. At sa pangkalahatan, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa posibleng pinsala sa phrenic nerve, sa isang medikal na pamamaraan, sa isang operasyon, nakita mo na ba itong naging dahilan sa isang posibleng kaso ng medical malpractice? Hindi pa ako nakahawak ng kaso na particular na tumatalakay sa ganong uri ng pinsala sa ugat kaya hindi ko pa ito nakita. Pero kahit anong bagay ay maaaring gamitin sa kaso ng medical malpractice kahit hindi ito direktang dahilan ng pagkamatay dito. Kaya sa tingin ko may kaugnayan ito sa kasong ito. Maring Mayo ang operasyon at Hulyo siya pumanaw. Kaya anumang oras na may paglabag at nagpapatuloy ang kapabayaan at ito ay nagdudulot ng problema sa isang tao, kung ito ang naging sanhi ng pagkamatay o karagdagang pinsala, iyon ang magiging mahalagang tanong. May kinalaman ba ito sa pinsala sa ugat na naranasan niya? Una, kailangang patunayan munang may pinsala talaga sa ugat. Alam kong pinag-uusapan at may haka-haka tungkol dyan, pero gaya ng sabi ko, kailangang magpatunay ang mga record. Kailangan mong patunayan ang kapabayaan o maling gawain sa medisina. Pagkatapos, kakailanganin mo ng sanhi at habang tumatagal mula operasyon hanggang pagkamatay, lalong mahirap patunayan ang sanhi. Parang labanan lang ito ng mga eksperto. May eksperto ang nagrereklamo na may sanhi, tapos ang depensa naman ay magsasabing wala. At pagkatapos, nasa hurado na sa paglilitis kung paano nila lulutasin at aalamin ang lahat ng ito. Madalas tama ka lalo na pag umabot sa paglilitis ang kaso. Parehong panig may eksperto na may magkaibang teorya at hurado ang pipili kung sino ang paniniwalaan. At dyan papasok yung konteksto na pinag-usapan natin kanina tungkol sa body cam footage. Kapag may iba pang saksi na lumantad, dun magiging mahalaga ang ebidensyang iyon. Dahil matatalino ang mga hurado, sa paglilitis maiintindihan nila yon. Ang eksperto ng nagrereklamo ay susuporta sa kanilang teorya at eksperto ng nasasakdal sa depensa. Kaya kailangan mong ipakita sa hurado na may nangyaring hindi tama dito. Paniwalaan ninyo ang aming eksperto dahil maraming ebidensyang sumusuporta sa teoryang iyon. Halimbawa, sa sitwasyong ito, may mga lumapit sa anak ni Hulk Hogan at nagsabi ng mga bagay na hindi nila gusto. Makakatulong ang mga iyon para linawin sa hurado na tama ang teorya ng mga nagrereklamo sa kaso. Binanggit mo si Brooke Hogan, anak ni Hulk Hogan. Saglit ko lang itong tatalakayin bago tayo sa pinakabagong balita. Kaya siya ay isang napaka-interesanting tao sa lahat ng ito dahil narinig natin siya. Ayon sa kanya, may mga professional daw na direktang lumapit sa kanya ukol sa kaso. Noong Agosto 20, nag-post siya sa Instagram. Quote fact, totoo, nakakatanggap ako ng tawag mula sa mga professional tulad ng pulis at nurse. Kasama raw ng tatay ko nung namatay siya. Sabi nila, kailangan kong makita yung body cam footage. Kailangan kong makuha ang siyam na isang tapes. Dahil daw naglalaman ito ng impormasyon na maaaring magbigay linaw at magbago sa kwento. Ako, lahat ay naririnig ang parehong mga professional na matindi ang nararamdaman sa kanilang nasaksihan. Patuloy nila akong kinokontak at hinihikayat na hanapin ang mga sagot hanggang ngayon. Totoong totoo, inilalagay nila sa panganib ang kanilang mga karera dahil ramdam nilang kailangan nilang gawin ang tama. Ngayon, mukhang lumambot na siya dahil naiulat namin ito sa isang naunang episode ng Sidebar na sinabi niya sa TMZ, si Buba, ang love sponge at ang kanyang radio show kung saan mukhang tapat ang lahat sa kanya. Nakita ko ang tatay ko, ang ayos ng itsura niya, parang ready na sa pay-per-view na wrestling event. Dahil nakita niya ang katawan, kinumpirma niya sa TMZ na nakita niya ang mga peklat ng hiwa sa katawan nito na nagpapakitang isinagawa ang autopsy. Nakapagpaalam siya sa huli. Sabi niya, malaki itong tulong sa kanya. Quote, mukhang lahat ay tapat at tama ang ginagawa.
Masaya akong umuwi dahil nakita ko ang tatay ko at napanood ko ang autopsy. Alam kong may dapat pang imbestigahan, pero base sa nararamdaman ko, lahat ay tapat at ginagawa ang trabaho nila. Pero ngayon, ang pamilya ay formal nang gumawa ng hakbang para posibleng magsampa ng kaso. Sige, bago tayo dumetalye sa panahong yon ng pagsasampa, ano ang legal na kahalagahan kung totoo man ito na di umano'y direktang kinokontak ng mga profesional ang mga miyembro ng pamilya? Hindi ko alam, alam mo yon, hindi ko alam kung tungkol saan ito, pero nakaka-interest ito, sa totoo lang. Kaya mga tao, ang legal na kahalagahan ay nakadepende sa kung ano ang information kailangan nilang ibigay. Kaya kung ito ay tungkol sa konteksto, nabanggit ko na dati kung ano ang nakita ng hurado sa dulo ng kaso. Malinaw kung ang akusado ay may sariling empleyado o tauhan na nagbibigay impormasyon laban sa kanya sa mga nagrereklamo. Malaking salik ito sa kanilang isipan kapag sinusuri at nililitis ang kaso, pati na rin kung gaano kahirap itong ipagtanggol. Kaya ulit, mahalaga sa kaso ng medical na kapabayaan ang information, record at opinion ng mga eksperto. Pero may kaso at kwento pa rin ikinukwento sa isang banda. Kung ang mismong empleyado ng nasasakdal ang nagbibigay ng impormasyon o nagsasalita sa mga pagkakamali, matibay itong ebidensya para sa nagrereklamo na ayaw tanggapin ng nasasakdal. Maaring makaapekto ito sa kanilang desisyon kung aayusin nila ang kaso o dadalhin sa paglilitis. Sa huli, alam nila na ang sinasabi sa kaso, kung lumabas sa deposition or diskubre, makikita iyon ng hurado. At sa huli, kung isa kang abogado na nakikibaka sa korte, gumagawa ng anumang uri ng paglilitis, kailangan mong mag-isip para sa hinaharap. Kung umabot sa paglilitis ang kaso, ano ang magiging itsura? Doon papasok ang bagay na iyon. At malinaw na ang mga impormasyong lumalabas ay kailangang sumuporta sa mga opinyong medikal. Kung salungat ito sa sinasabi ng mga record, maaring hindi ito gaanong bigyang halaga ng abogado ng nagrereklamo. O maaring hindi na nila ito gamitin kung sa tingin nila ay hindi ito sumusuporta sa kanilang teorya ng kaso. Ngayon, dumako tayo sa malaking balita. Nitong nakaraang linggo, nagsampa ng petisyon ang pamilya ni Hogan sa Pinellas County para humingi ng 70 araw na extension sa Statute of Limitations para imbestigahan ang posibleng medical malpractice. Binanggit sa kaso ang Morton Plant Hospital kung saan idineklarang patay si Hogan. Mga doktor mula sa Tampa General Hospital na sina Dr. Thomas Rausch na isang orthopedic spine doctor, UAH, Gilharm H. Oliveira na dalubhasa sa cardiology at heart failure, at sino mang iba pang mga naangkop na tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan. Pero bakit ito mahalaga? Maaari mo bang ipaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Upang humiling ng petisyon para sa pagpapalawig dito? Interesante ito dahil particular ito sa batas ng Florida at iba-iba ang sibil na batas sa bawat estado. Iba ang pamantayan ng medical na kapabayaan. Sa pangkalahatan, masasabi ko base sa aking karanasan, karamihan sa mga estado ay tila hindi hinihikayat ang mga kaso ng medical na kapabayaan, maging ito man ay sa pamamagitan ng Statute of Limitations or limitation sa danyos. Sa Florida, karaniwang may pre-suit investigation period sa lahat ng kaso ng medical na kapabayaan. Kaya't ito ay iniuulat tungkol sa petisyong ito na para bang isa itong napakahalagang hakbang. Pero sa totoo lang, ito na talaga ang karaniwan tuwing may kaso ng medical na kapabayaan na posibleng isampa. Ang patakaran ay nag-aatas ng pre-suit na investigasyon mula sa nagrereklamo upang matiyak na may tunay na kasong pwedeng isampa. Kung malaman sa panahong ito na walang kaso, sa teorya, hindi na dapat magsampa ng reklamo pagkalipas ng panahong iyon. Gusto rin nilang siguraduhin na tama lang ang mga akusadong papangalanan, kaya may ilan na silang alam na akusado. Alam na nila ang ospital at mga doktor na gumamot sa kanya. Pero maaring may iba pang mga taong sangkot. At iyan ang layunin ng 70 araw na panahong ito. At ang sa tingin ko ay interesante ay ang patakaran sa Florida sa loob ng 70 araw na panahong ito ay talagang nangangailangan din sa mga nasasakdal na magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Kailangan nilang dumaan sa kanilang insurance company. Kinakailangan din umano nilang magsagawa ng ilang deformal na pagdiskubre na inaakala kong nangangahulugan ng pagsumite ng kanilang mga medical na records sa nagrereklamo. At sa huli, kung matuklasan nila doon, kung matuklasan ng mga akusado sa pamamagitan ng kanilang mga eksperto na wala namang kaso at hindi nila iniisip na mayroong teorya na maaring gamitin ng mga nagrereklamo para isampa ang kanilang kaso. Dapat nilang isumite ang isang sinumpaang salaysay mula sa isang doktor o anumang uri ng opinyon ng depensa mula sa isang medical na eksperto para sabihin, hoy, sa tingin namin ay wala kang kaso dito. At ang layunin nito ay panghinaan ng loob ang mga nagrereklamo na magsampa ng kaso sa simula pa lang. Kaya itong 70 araw na panahon ay nagpapalawig ng Statute of Limitations na sa Florida para magsampa ng kaso ng medical malpractice ay 2 taon.
kaya may 2 taon ang mga nagrereklamo. Binibigyan lang sila nito ng dagdag na 70 araw kung saan maaari silang magsagawa ng investigasyon at alamin kung ano ang kaso at kung ano ang hindi. Madalas ba itong pinapayagan? Oo, sa Florida parang laging pinapayagan ito bilang formalidad at dahil din sa parehong dahilan. Layunin ng korte na palitin ang issue, tiyakin ang tamang partido o itigil ang kaso para hindi masayang ang rekurso ng hudikatura. Kapag nakita mo kung sino ang tinutukoy dito at binabanggit ang maraming doktor, ospital, at pati na rin ang catch-all na parirala para sa lahat ng naaangkop na tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan, paano? Ano ang sinasabi niyan sa iyo tungkol sa kung gaano kakomplikado ang kasong ito? Or ano ang sinasabi niyan tungkol sa antas ng responsibilidad? O pinagsasaluhang responsibilidad? O di umano'y responsibilidad? Tungkol sa kung sino ang binanggit dito? Ipinapahiwatig nito sa akin na posibleng maging komplikado ang kasong ito. Ngayon, kung maghahain ako ng kaso ng medical malpractice, gusto ko palaging maging malinaw at maayos ito hanggat maaari. Ang perpektong kaso ay may isang ospital o doktor, malinaw na isa laban isa. Kapag marami kang pasilidad na isinama sa kaso, mas nagiging komplikado ang mga pangyayari. May tao na dahil sa malalang medical na condition ay kinailangang magpunta sa iba't ibang pasilidad. At magsisimula ring magsisihan ang mga pasilidad na yan. Kaya sasabihin ng Hospital A, kasalanan yan ng Hospital B. Ginawa na namin ang lahat. Kaya ngayon sabay-sabay kang lumalaban sa maraming laban sa isang kaso at paglilitis. Kaya lalong nagiging komplikado ang lahat. At ang pangkalahatang parirala na isinama nila dito ay medyo karaniwan, lalo na sa maagang yugto na ito. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang investigasyon namin. Sa tingin namin, alam na namin ang ilang tamang partido, pero posibleng may iba pa. Hindi iyon magtatagal. Sa buong paglilitis, kailangan mong pangalanan ang mga particular na partido. Habang may pre-suit investigation pa at tuloy ang investigasyon, sinasabi nilang ipapaalam nila sa atin. Iniisip namin na may iba pang sangkot dito. At nagbibigay ba ito sa iyo ng ideya kung anong mga claim ang posibleng hinahabol, gaano kalakas ang mga claim na ito, at kung ano ang tinitingnan natin bilang posibleng kaso? Mahirap magsabi mula sa mga partido. Sa mga nabanggit na ospital, nakadepende ito kapag nakuha ang mga record at nalaman ang nangyari sa bawat pasilidad. Pero kung lahat ay mukhang nakabase sa pinsala sa ugat na ito, ang teorya ay bawat ospital ay may ginawa o hindi ginawa tungkol sa pinsala sa ugat na yon. Para abisuhan ng mga tao o pamilya o tulungan si Hulk Hogan sa prosesong ito dahil alam nilang nagkaroon siya ng operasyon dati. Kaya kung kailangan mong iugnay ang kaso o ang pagkamatay pabalik sa unang pinsala, lahat ng may pagkakataong tumulong sa kanya sa panahong iyon ay magiging posibleng akusado. Sasabihin nila na dapat alam mo na nagkaroon siya ng operation, nasa record niya ito at alam mong may mali ron. Nahihirapan siyang huminga, naputol ang ugat, isa ito sa mga reklamo. Kahit ano pa ang nakasaad sa mga record, kailangan nilang patunayan ng sanhi. Kaya kailangan nilang ipakita iyon. Ang pagkamatay ay dulot ng unang pinsala. At kapag nakita siya ng maraming ospital sa buong panahon na nag-clear sa kanya at pinauwi siya, magiging mahirap itong labanan. PROFALLICK. Salamat sa pagpunta. Ibig kong sabihin, ito ay isang interesting pero komplikadong update sa isang kwentong interesting at komplikado rin. Patuloy naming imomonitor ito sa sidebar at pinahahalagahan ko talaga. Maraming salamat. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo ngayon dito sa sidebar. Lahat kayo, maraming salamat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, no, Spotify, o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede rin akong i-follow sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber, hanggang sa muli.